breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon October 16, 2025 alas 5:37 dito sa Pilipinas mga kapatid, at ang ating topic na pag-uusapan ay patutunayan ng ating affirmative na ang Panginoong Hesus ang Kristo ng Diyos. At again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang Panginoong Hesus ay ang Kristo ng Diyos. So mga kapatid, ang ating affirmative dito si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, at negative naman si Brother Jerry ng Judaism mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong,
10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard pa din to rules ng Russia TV. At hindi naman sila bago sa ating platform. So summarize ko na lang. Rule number 1, yung limit sa pagsagot, 20 seconds yan. Rule number 2, yung close-ended question, kailangan sumagot muna doon sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi kayo makasagot or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong pagkakataong magsumagot ng 10 seconds. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya ay hindi ko pa nabanggit yan or hindi ko pa nailatag yan, automatic next question yan. At sa rebuttal pwede na doon. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, -1 minute yan sa inyong time. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang. Every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. Ngunit meron akong pwedeng banggitin at pwede niyong banggitin gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question, yung mga sagot na paano kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, so mga ganon. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question, pero pwede ding tanggihan ng sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay pag nag-disconnect yung ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po sa lahat ng nabanggit na rules. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, kapatid na Russia. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon. At bago natin simulan ang ating debate, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka po pwede nyo ding ikwento kung paano nagugat ang topic na ito at paano naman tinanggap ng ating negative. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Opo, ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo, isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. Master Guide Fernando B. Camacho Jr. tatayo po sa panig ng affirmatibo na akin pong patutunayan ngayong gabi ng Panginoong Jesus, ang Kristo ng Diyos ayon sa Biblia. Ito ay simpleng pagyayayaan na nauwi dito sa atin pong nauwi ngayong gabi. Maraming beses itong naudlot pero niloob ng Panginoon na maituloy ito ngayong gabi. At binabalik natin sa ating Panginoon ng papuri at pagluwalhati. At back to you, Bro Russia. Okay, at syempre yung tututol naman, pakilala ka kapatid. So magandang gabi na ba? Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ito naman yung kapatid niyo, magiging negatibo sa topic na patutunayan ni kaibigang Camacho ng SBA na si ang Kristo ng Diyos. Ako ay tatayo bilang negatibo at inaasahan ko na yung debate na ito ay mayroon tayong mapupulot ng mga aral na dapat nating aralin din sa panghinaharap natin at ang ating papuri at kaluwalhatian ay nasa sa isa lamang Diyos ng Israel, mga kapatid. Ganang hapon. So sa mga gusto ng mga ganitong pag-uusap mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Or kung gusto nyong mag-tag ng inyong mga friends mga kapatid, just simply
comment mga kapatid, at followers or at highlights yan sa comment box, dahil panigurado mga kapatid na lahat ng inyong mga friends ay nakatag na dyan sa ating debate ngayon. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Bro, may presentation ka bro? Ayan, so wait lang bro ha, i-arrange ko lang yung ating screen. Ayan. Okay. Wait lang ha. Okay, so bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ng ating affirmative. Your time start now bro. Wala kang audio bro. Okay, Yeah. yan. Alright, so maraming salamat kapatid na Rasha sa muli po ninyong paglalaan ng oras upang maganap ang ganitong napakagandang usapin ng pangpananampalataya. At ngayon pong gabi, siyempre, gabi na, no? Kasi 5:43 na, papasok na ang gabi. Pinasasalamatan natin, unang-una, siyempre, ang ating Panginoong Diyos na siyang patuloy na umaantabay at pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Ano? Tatayo nga po ako, katulad ng nabanggit ko, dito po sa paksa na ang Panginoong Hesus, ang Kristo ng Diyos ayon sa Biblia. Ano ho? Yan. Sa aking unang paglalahad, mga kapatid, gusto ko pong maunawaan po muna ninyo na marami talagang mga mananampalataya sa panahong ito na hindi matanggap ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Hesus ang siyang Kristo ng Diyos. Sapagkat hindi pa nila lubos na nakikita yung mga katotohanan at liwanag na tinanggap nating mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Ang kanilang isipan kung bakit hindi pa nila matanggap ng ating Panginoong Hesus ay ang Kristo ng Diyos, sapagkat sila pa'y nadidimlan. Tulad halimbawa ng mga kausap natin ngayon sa grupo ng mga Noahide Hebrew na hindi nila kinikilala o ayaw ata nilang kilalanin ang pagiging Kristo ng ating Panginoong Hesus. Sa bagay pong ito mga kapatid, masasabi nating bulag pa sila sa katotohanang ibinabandila ng Biblia. May binabanggit sa atin ang 2 Korinto, Kapitulo 4, talata 4 na ganito: ang mga ayaw maniwala, binulag ng Diyos ng mundong ito ang kanilang isip para huwag nilang makita ang pagliwanag ng maluwalhating ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tandaan ninyo, pagkakabanggit dyan, Kristo. Ang tinutukoy po dyan walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya may mga tao binulag ng Diyos ng sanlibutang ito upang wag anyang sumilay sa kanila. Wag nilang makita yung liwanag ng maluwalhating tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Ayon. Sa Kapitulo 1 naman, talatang 10 ng Juan, ang sabi rito sa atin, siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Buhat pa sa panahon ng unang siglo, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, marami ng mga Hudyo na ayaw kumilala sa kanya, na isinugo ng Ama, na siya ang Kristo ng Diyos. Maraming tao ayaw maniwala, di lalo na sa panahon nating ito. Kasi mismo sa panahon nila, maraming din naniniwala na sila mismo nakasaksi, sila mismo nakakita, nakatunghay, nakapiling pa nila, pero ayaw nilang maniwala. Tanging yung tunay na sa Diyos lamang ang siyang sumampalataya ng Panginoong Hesus, ang siyang Kristo ng Diyos. Hindi tayo magtataka sa panahong ito ng 2025, marami pa rin
ang hindi kinikilalang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ituloy natin sa talatang 11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan. Sino po ba yung tinutukoy na siya sa talatang 10 sa talatang 11? Walang iba kunding ating Panginoong Jesus. Ang wika rito, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ayaw siya tanggapin ng kanyang sariling bayan. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit may mga Noahide Hebrew. May mga Nuwakan o mayroon pang ibang mga Hebrew na ayaw maniwala sa pagiging Kristo ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Magandang layunin ng pagparito ng ating Panginoon upang magbigay sa atin ng tiyak na kaligtasan. Kaya lang makakamit natin ang kaligtasan ito kung susunod tayo sa pamantayan mismo ng Diyos. Ano pamantayan ng Diyos? Dito po sa Kapitulo 3, talatang 16 ng Juan, na siya pong pinakapuso ng Ebanghelyo. Ang sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, sa ibang version ay bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Samantalang nagdudumilat ang katotohanan sa pamamagitan ng pagkakasalansan ng mga talata sa banal na kasulatan, ito na yung panahon, mga kapatid, para tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at kilalanin natin siya bilang Kristo ng Diyos. At ang wika rito, isinugo siya ng Diyos Ama sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ayaw ng ating Panginoong Diyos Ama na ang sansinukob ay mapunta sa nagliliyab na apoy at asopre na siyang magiging ikalawa nilang kamatayan. Isinugo ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Kristo ng Diyos upang ang sino mang anyay sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tuloy natin sa talatang 17. Sapagkat hindi sinugo ang Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan maligtas sa pamamagitan niya. Ayun. Isang napakagandang panukala ng ating Panginoon kung bakit isinugo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi para ang tao'y mapariwara, hindi ang tao'y para mabulid sa kapamakan, kundi upang ang tao'y maligtas sa galit ng Diyos, upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito'y isang biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Isa itong regalo na ibinibigay sa atin na wala kang gagawin kundi sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan niya, tayo po'y maliligtas. Ngayon, hindi natin pinagwawalang bahala ang mga ulat na ito ng banal na kasulatan, sapagkat ang mismong mga nagpapatotoo ay mismong nakasama ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan ninyo, sa unang Juan Kapitulo 1, talatang 1 at 2, ganito ang sabi. Yaong buhat sa pasimula, si Apostol Juan po ito na siyang binasa rin nating aklat ng Juan, ang siyang nagpapatotoo. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming makamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay
at ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sino po ang tinutukoy dito na pinatotohanan ni Apostol Juan? Ang ating pong Panginoong Kristo. Ito yung pinagpapatotoo nila. Sila po yung mga eyewitness. Sila yung mga buhay na patotoo sapagkat mismong nakasama nilang ating Panginoong Kristo. Sila'y patotoo ng mga saksi sa kaganapang nangyari noong unang siglo. At maraming mga bahagi pa ng ng bagong tipan ang isinulat ng mga direktang saksi ng ating Panginoong Hesus. Tulad nila Mateo, nila Juan, nila Pedro, nila Apostol Pablo, na kahit hindi na nakita ni Apostol Pablo ng mukhaan ng ating Panginoong Jesucristo, samantalang siya hindi pa ipapako sa krus, ay tinawag naman siya ng ating Panginoon upang sagampaning pagka-apostol na siyang napapakinabangan din naman natin sa panahon ito yung mga katotohanan ng kanyang inilalahat. No? At napakarami pang iba, mga kapatid, na mga saksi. Ganito pa ang sabi. Tuloy pa natin sa Kapitulo 4, talatang 14 ng unang Juan. Nakita namin at pinatutuhan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ayon. Ngayon, ano pa ang pagpapatotoo mula sa banal na kasulatan? Tignan ho ninyo na yung mga nakasaksi, ganito ang sinasabi. Sa Kapitulo 16 ng Mateo, talatang 15 hanggang 17, sinabi niya sa kanila, ngunit, ang nasasalita ang ating Panginoong Kristo na itinala ni Mateo, sinabi niya sa kanila, ngunit, ano sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Pansinin ho ninyo. Mismong si Apostol, mismong si Apostol Pedro ay nagpapatotoo rin ng ating Panginoong Kristo ang siyang Kristo ng anak na siya ang Kristo, siya yung anak ng Diyos na buhay na naparito sa sanlibutan na isinugo upang ang sinumang sa kanya sasampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong pagkaunawa ni Apostol Pedro, hindi ito galing sa kung sino man. Ang nagpaunawa sa kanya ayon sa talatang ito ng banal na kasulatan, walang iba kundi ang Ama ng ating Panginoong Kristo na nasa langit. Kaya mapalad tayo, mga kapatid. Maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jerry ng Judaism, your time start now. Magandang gabi sa lahat. Una kong tanong, kapatid na kaibigang Ferdinand Camacho. Ano ba yung topic natin? Patutunayan mo na si Jesus ay ang Kristo ng Diyos o patutunayan mo ang Ebanghelyo ni Jesus Christ? Maliwanag po ang ating topic na patutunayan ko, lapag natin sa screen. Yan, ang Panginoong Kristo, ang Kristo ng Diyos ayon sa Biblia. Ayon. At ang pagkakasugo sa ating Panginoong Kristo bilang ang Kristo ng Diyos, ang siyang pinaka-puso ng Ebanghelyo, Juan 3:16. Yeah. Okay. Sa Juan 3:16, mababasa ba na si Jesus ay Kristo ng Diyos? Yung pong letter, yes or no? Yes or no. Mababasa po sa liriko ng Juan 3:16. Ayun. Ang wika kasi rito, isinugo ng Ama ang kanyang anak upang ang sa kanya sasampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinusugan ito ng nabasa natin kanina sa Mateo 16 na ang Panginoong Kristo na mula sa Ama ang siyang Kristo ng Diyos. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin sa iyo ng letrang, 'di ba, sa
ng litrang Kristo na sa Hebrew is Mashiach, anong ibig sabihin sa'yo? Opo. Pag sinabi pong Kristo, yan po ay tumutukoy sa pinahiran. Ayan, no? O kaya'y pinili ng Diyos. Ang katumbas po niya sa tekstong Grego, Kristo, sa wikang Hebreo ay Meshiach. Pareho ho ang kahulugang ito. Pinahiran, o ang pinahiran o di kaya'y ang pinili ng Diyos. At ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang sasampalatayanan ng lahat ng tao upang hindi sila mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda ng pagkakahanay ng Biblia na pinatutunayan ngayong gabi na wala pang nakatututol nito. Maraming salamat. Kanina, paulit-ulit mo sinabi na ang litrang tagapagligtas. Ngayon ang tanong ko, kasi ang topic natin, patutunayan mo na si Jesus mo ang Kristo ng Diyos, makapagbibigay ka ba ng isang propesiya na yung Kristo ay tagapagligtas? Yes or no? Yes. At maraming talata, kapatid, sa Biblia na nagpapatunay na ang parating na Mesiyas ang siyang tagapagligtas. Halimbawa, yung proto-evangelion na nasa aklat ng Heneses, no? Na ang wika roon ay hahagilapin natin yan na. Proto-evangelion kasi ang tawag riyan eh. Heneses 3. Okay, ulitin ko kapatid na Camacho. Kasi palagi kong napakinggan kanina yung litrang tagapagligtas. Ngayon ulitin ko, makapagbibigay ka ba na isang hula, na ang Kristo na dumating ay tagapagligtas? Yes, marami hong talata. 3:15 ng Heneses, 49Gs, ikalawang Samuel, 7:12 hanggang 14 o 13, 7:14 ng Isaiah, 9:6 hanggang 7 ng Isaiah, napakarami. Okay. Sa ibinigay mo na may litra ba doon na nakalagay tagapagligtas? Opo, meron po sa mga liriko ho na yan. Na halimbawa sa 7:14 tatawagin ng kanyang pangalang Emmanuel. Ililigtas ho niya mga tao eh. Ibig sabihin kasi kasama natin ang Diyos. At pagkasama natin ang Diyos, hindi ka mapupunta sa kapahamakan. Kaya isinugo ng ating Panginoong Diyos Ama ang kanyang anak upang tayo sumampalataya kay Kristo. Yan po yan. Okay. Sa Isaiah 7:14, ang litra bang Emmanuel ay ibig sabihin tagapagligtas? Yes or no? No, kasasabi ko nga lang eh. Emmanuel, ibig sabihin kasama natin ang Diyos. At dahil kasama natin ang Diyos, hindi tayo mapapasama, hindi tayo mapapariwara. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng paraan ng kaligtasan. At ang parang ito, pagbibigay ng kanyang anak sa sanlibutan, 3:16 ng aklat ng Juan. Ayun. Okay. Ito, verbatim ito kapatid, tanungin kita verbatim. Sa Isaiah 7:14, verbatim, mababasa mo ba ang litrang tagapagligtas? Yes or no? Verbatim, of course, hindi mo mababasa. Pero, sa ini-inject ng talatang ito, mahahagip mo na yung sinasabi sa 7:14, tagapagligtas. Kasi ang ginamit, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sa isang sentido kumun ng tunay na lingkod ng Diyos, ito'y hula sa birhing kapanganakan ni Jesus o kapanganakan ng ina ni Jesus na magdadala sa atin ng kaligtasan. Sa konteksto ng Isaiah 7:14, kapatid na Camacho, sa konteksto ng 7:14, sino ang pinadala ng Misaya doon sa 7:14 ng Isaiah? Mr. Moderator, ha? Gusto ko kasing masunod muna natin yung rules. Okay. Na dapat ay magtanong muna ang atin pong negative, bagamat madaling sagutin yung kanyang tanong sa mga inilahad ko munang presentation. Okay, so pag ganyan, automatic next question yan.
Okay. I'm Ito. Risha. Sinabi mo, Ebanghelyo ni Christ. Ngayon ang tanong, ano ba ang Ebanghelyo ni Christ, kapatid na Camacho? Opo, ang ebanghelyo ang ebanghelyo po mga kapatid ay pagkakaroon natin ng kaligtasan. Binabanggit din niya sa atin ng Efeso kapitulo 2 talatang 8 hanggang 9. Yan po yung pinakabuod ng ebanghelyo, paglalapat ng kaligtasan sa sino mang sasampalataya. Next question. 16 ng Juan. Tama ba ang Ebanghelyo na sinasabi ni Pablo na si Jesus ay namatay at nabuhay muli sa pangatlong araw? Tama ba yon? Opo, laki po yan eh. Binuod ko lamang po kasi pagkat mahaba ang sakop ng ebanghelyo. Sa pagbubuod, si Kristo ang tinutukoy niyan, yung kaligtasan at pinalaan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si B-Boy Manga, sabi niya Isaiah 9:6. Samuel Patalainhog, sabi niya tama po sila ay may magkaibang persona. Basahin niyo po sa Isaiah 48 verse 12 to 16 po iyong mapapansin may nagsugo at sinugo sa talatang iyan. Shoutout din kay Espiritu sa Kamauturan, gumamit pa ng unang Juan 1:1 hanggang 2. Walang sinabi ni Juan Diha na Diyos ang Kristo niyo. Shoutout din kay Pastor Jeff T. Jun Orieta, Kuya Fernando. Di ba kapag Kristo, ibig sabihin pinahiran o anointed? Kung Diyos si Jesus, bakit kailangan pa siya i-anoint? Shoutout din kay Sister Grace Barrios at sa dalawang sister ko, si Sister Emmy Alfonso at saka si Sister Maria. Yan. Shoutout din kay Nerio Camana. Opinion yan ng taga-iglesia ni Kristo at kasi merong bumabasa nila sa New Testament. Ang New Testament wala sa Hebrew, Torah, Israelita. Shoutout din kay Rizabel Iskutin. So ibig sabihin pala nito, ang Kristo ay hindi talaga ang ama para sa SDA. At yun. So Denzel Nerk, di marunong sa ebanghelyo yung SDA. Bien Relampagos, Go Cap Fernando, God bless. So tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother Jerry ng Judaism. Your time start now. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid. Kung napansin niyo mga kapatid, ang presentation ng ating kapatid na SDA ay nandoon lamang sa tagapagligtas, Ebanghelyo, pero hindi niya pinatutunayan paano naging Kristo ng Diyos Jesus. Nandoon lang siya palagi kapatid. So tingnan natin ang una niyang binasa yung Korinto na Ebanghelyo ni Jesus. Ang Ebanghelyo, kaya nagtanong ko sa last tanong ko is, ito ba yung Ebanghelyo na sinabi ni Pablo na ang Kristo ay namatay tapos pangatlong araw ay nabuhay? Sabi niya, yes. Ngayon, ang pinaka problema dyan mga kapatid, isa sa nakikita, bakit kami hindi naniniwala? Kasi walang sinabi sa lumang tipan, kasi ganito kasi mga kapatid, kami mga nasa sa lumang tipan naniniwala kami sa mga hula. Mga hula. Tinitingnan namin ang hula. Kaya nga, tinanong ko si kapatid na Camacho sa Isaiah 7:14 kasi during sa presentation na, tingnan nyo nakita nyo, wala siyang napresenta mula sa Old Testament. Kasi alam niya, kung gamitin niya yung Old Testament, mabubunggo talaga siya dyan. Kaya ang ginamit niya, New Testament, kasi alam naman natin na ang main character dyan, yung bida dyan sa New Testament is si Jesus. Si Jesus talaga. Wala tayong problema dyan. Pero yung nagtanong ako sa kanya, mayroon ka bang hula na yung Kristo ay tagapagligtas? Binasa niya 7:14 ng Isaiah. Ang 7:14 ng Isaiah mga kapatid ay hindi yun patungkol sa Kristo. Bakit kapatid? Bakit? Itong 7:14 ay ito'y naganap noon sa panahon, noong unang panahon, na kung saan may tatlong hari, si Ritsin, si Peka at si Akas, na kung saan lulusubin nila ang bayan ng Huda. Yung napakinggan ng bayan ng Huda ang balita na talagang lulusubin na sila, pumunta si Propeta Yeshayahu sa kay Akas para ibigay ang salitang 7:14. Hindi ito tumutukoy sa bagong tipan na Misaya. Kasi walang sinabi diyan Misaya eh. Isa pa. Ang sinasabi dito mga kapatid, paano natin malalaman ang totoong Misaya kung siya darating? Ito yung una.
kailangan may tinatawag na ingathering. Malalaman natin ang totoong Misaya kung may ingathering na siya. Basahin nga natin mga kapatid, pasensya na. Mag-ano ako kasi digital ang gamit ko. Pasensya na. So, nandyan pala. So, basahin natin mga kapatid kung sino ang tinutukoy na ang inaasahan na nasa lumang tipan na darating na bilang Messianic King. Oh. Alam naman natin kung basahin ni kapatid na Camacho, wala talang Jesus doon sa Old Testament. Sino yung dito? 3:14. Sabi dito, for many days the children of Israel are to remain without sovereign, and without prince, without slaughtering, and without pillar, and without shoulder garments or house idols. Hosea 3:4-5. Afterward, the children of Israel shall return and seek Yahuwah their Elohim and David their king, and fear Yahuwah in his goodness in the latter days. So ito yung inasahan na darating. Take note ito yung inaasahan na mga Hebrew na darating. Bakit hindi pwedeng si Jesus ang magiging Misaya? Ito yon kapatid. Kaya nga si kapatid na Camacho, nandoon lang siya palagi sa New Testament. Ayon sa Jeremiah 22 verse 30. Ito ang sinabi. Thus said Yahuwah, write this man down as childless. Ito'y tumutukoy kay Ikonya. A strong man who is not prosper in his days, for none of his descendants, take note mga kapatid, none of his descendants, wait lang. For none of his descendants shall sit on the throne of David or rule anymore in Yehuda. So dito makikita natin mga kapatid na sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos na si Yahuwah sa pamagitan ng ating propeta na hindi pinapayagan ng Diyos na isa sa mga descendant ni Yekonya ay upo sa trono ni David. Take note, ang Messianic na is dynastiyang David yan mga kapatid. Hindi yan dynastiyang Jesus ang darating na Messianic na panahon. Ngayon, bakit hindi siya? Kasi mayroong tinatawag na sumpa. May sumpa. Bakit sinumpa siya? Kasi si Jesus ninyo ay descendant of Yekonya. Mateo 1:12 pababa. Descendant siya mga kapatid ni Yekonya. Kaya nga, hindi pinayagan ng Diyos na upo itong si Jesus ninyo bilang isang Messianic King. Ang inaasahan kasi natin, Messianic King. Messianic King. At tinanong ko kanina si kapatid na Camacho, ano bang rules niya? Walang mabasa na ang rules ng Messiah na darating o tinatawag na Messianic na king ay tagapagligtas. Wala mga kapatid. Wala. Bagkus, yung pagkamatay ni Jesus sa yung binandara siya, pinako siya, yung offering niya sa sarili ay karumaldumal yun sa Diyos. Ayon sa Jeremiah 7:31, hindi yan dumating sa isipan ng ating Panginoong Diyos na ang isang tao ay i-offer bilang ransom sa mga kasalanan. Wala. Yung ibanghilyo na yan na sinabi ni Pablo ay kumontra yan sa Torah mga kapatid. Isa pa. Sabi ng inyong, kasi nagapagligtas ang sinabi nyo Galatians chapter 2 verse 21, if there is no righteousness will be earned through the Torah, Jesus died in vain. Tama. Namatay siyang walang kabuluhan kasi ayon sa Torah, Deuteronomy chapter 5 verse 24-25, the righteousness is through Torah if you follow it diligently. Yan mga kapatid. So namatay ang Jesus ninyo na walang kabuluhan na isinabi pa ninyo na siya ay pinili ng Diyos kasi nagtanong ko kanina kay kapatid Camacho, ano ba ibig sabihin ng Misaya? Pinili. Sabi na pinili. Paano pipiliin yan na may sumpa nga? Ulitin natin, may sumpa siya doon sa panahon ni Propeta Jeremiah na ang kanyang mga descendants, including Jesus, because he is the descendant of Yekonya, apo ni Yekonya, na apo ni David, ay may sumpa nga kapatid. Anong sumpa?
hindi pinapayagan na upo sa trono ni David. Bakit sa trono ni David? Kasi ang promise mga kapatid ay yung dynastiyang Davidic ay walang hanggan. Ito yung promise sa kay Haring David. Kaya nga sa mga maraming talata mga kapatid, Hosea chapter 3 verse 4 to 5, Ezekiel 34, 37, Ezekiel 34, Jeremiah, Isaias, ang inasahan ng bayang Israel ay nakapangalang David, walang Jesus. Kaya nga yung New Testament ay walang direct na connection doon sa Old Testament. Kaya nga kung napansin niyo, ang ginamit lang ni kapatid na Camacho ay New Testament. New Testament. At kasi alam naman ni kapatid na Camacho na hindi talaga kami naniniwala sa New Testament. Oh, alam niya. Oh, dapat ang kanyang presentation is it will include the Old Testament through the New hanggang sa New Testament para mapatunayan niya na talagang itong si Jesus niya ay may anointed of the most holy, the most high. Bagkus ito pa sinumpa. Ulitin natin, isinumpa ang kanyang lahi, mga kapatid. Jeremiah 22 verse 30, isinumpa. For example, sabihin ni kapatid na Camacho, ay, di ba nagari si Anos, ganun-ganun. Take note, ang sumpa ay hindi pinapayagan ng Diyos na upo sa trono ni David, mga kapatid. At ang trono ni David naman ay hindi pa yan nangyayari o hindi pa na-build. Hindi pa yan kasi may propesya, mga kapatid, na darating ang isang panahon na i-gather ang mga bayang Israel bago ma-establish yung dynastiyang yan, mga kapatid. Ayon sa Ezekiel chapter 37 at Amos 9:11. Kaya mga kapatid, hindi talaga yan si Jesus, kapatid. Kasi nandun lang siya, instead na dapat tumbukin niya pag Misaya, nagtumbok siya, tagapagligtas. Hindi naman tayo nagdebate kung tagapagligtas ba, hindi. Ang binabasihan natin, kung Misaya ba siya totoo ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, hindi ng Diyos ng mga Kristiyan. So, yan lang, kapatid. Okay, dyan nagtatapos ang negative presentation. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. So, doon po sa Isaiah, kasi nabanggit nyo po ito binanggit nyo rin 7:14. Ano? Okay. Sinabi ba rito sa 7:14, letra por letra, gagayahin ko po kayo, na yung Emmanuel ay hindi pwedeng gumanap ng pagliligtas? Walang mabasa ganun, kapatid. Kaya nga, hindi kami naniniwala na that is a messianic prophecy. Kaya nga, hindi kami naniniwala kasi ang pinadala ng mensahe dyan, mga kapatid, kung binasa niyan, ay si Haring Akas dahil lulusubin sila ng 2 hari na si Peka at saka si Ritsin. Kaya nga, sumaklulo ang Panginoong Diyos para bigyan sila ng palatandaan. Okay. Ngayon, yung bang nanay na na binabanggit dito sa 7:14 na maglilihi, yung bang kanyang yung bang anak ng babae na maglilihi, kinapitan ba ng terminong Emmanuel sa lumang tipan? Yes or no? Yes, mabasa yan 7:14. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay God is with us. Yun yung meaning yan. Kaya kinapit dyan, mga kapatid. At nangyari yan sa panahon din ni Propeta Isaias. Kapatid, yung asawa niya ay nanganak, yung pangalan ng anak niya ay, sabi nga dito, Maher Shalal Kasbas. At sinabi naman ni Propeta Isaias sa 8:18 ng Isaiah ay ganito. Tingnan natin. Look,
I and the children whom Yahuwah has given me for sign and wonders in Israel. Sila pala yun mga kapatid, yung anak niya. Yun po bang babae na yun? Dalaga po ba yun na naglihi? O may asawa na naglihi? Yung binabanggit ninyong bata na ipinanganak dito. Dalaga kapatid, kaya nga si Propeta Isaias ay pinunta niya yung prophetess na yun yung sinasabi dyan sa Isaiah 7:14. Sino po yung lalaki na yun na ipinanganak ng dalaga? Si Maher Shalal Kasbas. Sino? Si Maher Shalal Kasbas, kapatid. Okay. Kasi, sorry. mayroon pa akong ano, di ba, may, kasi yung batang yan, sabi ng City 17, kung ang batang yan ay nandyan na, ito yung dalawang bayan na sasagupain yung bayang Huda ay they will be disband. Kaya nga nangyari yon sa 8 ng Isaias. Okay. Yung nanay ni Maher Hasbas, nagbuntis ba siya na walang sumiping sa kanya? Nagbuntis ba siya ng gano'n na walang sumiping sa kanya o nagbuntis siya ng may sumiping sa kanya? May sumiping sa kanya, yung si Propeta Isaias. At sinabi sa 7:14, wala namang sinabi doon na hindi sisipingan yung nasa 7:14 ng isang lalaki. Wala. That is a Gentile idea lamang. Okay. Sabi kasi rito, yung babae dalaga. Ibig sabihin, walang asawa. Dalaga yan eh. Oh, walang asawa. Oh, ito bang nanay ni Maher Shalal Kasbas? Oh. Siya ba ay naglihi, no, na siya ay dalaga pa o naglihi siya na may asawa na? Yes. Kasi ganito kapatid. Moderator. Oo, kasi categorical yung tanong ko. Yung bang nanay ni Maher Shalal Kasbas, siya yung nanay ba ni Maher Shalal Kasbas, siya ba ay nagdalang tao nang siya'y dalaga pa o nagdalang tao na siya ay may asawa na? Ibig sabihin na ikasal na. Categorical po yun. Categorical po yun. Ang babaeng yan ay nasipingan kapatid. Nasipingan. Bro, ganito. Kasi na-object na din to. Bro Camacho, paulit nga yung categorical bro, tapos tingnan natin yung... Opo, dalawa lang po pamimilian niya. Kung yung bang anak, ay yung bang nanay ni Maher Shalal Kasbas ay nagdalang tao na dalaga, walang asawa, dalaga, o nagdalang tao siya na meron na siyang asawa. May dalaga o may asawa. Bro Jerry, pipili ka ba or mag 10 seconds ka? Magpipili ako. Ano muna yung pinipili mo? May anong isa? Dalaga or may asawa na? May asawa siya na nagdalang tao. Okay, proceed. Paliwanag bro. Kasi yung Isaiah 7:14 ay hindi naman ibig sabihin diyan is dalaga. Kasi may dalawang ginagamit eh. Yung bitola at saka alma. Iba yung nakalagay diyan kapatid. Hindi yung nasa isip niyo na isang tinatawag na dalaga. Kundi ay young lady. Nakalagay young lady ang ibig sabihin. Ibig sabihin kahit na may asawa next question siya. Next question. Easy lang po. Next question na. Okay. Iiwan muna kita riyan. Mamaya ko na sa presentation ko. Okay. Next question. May mababasa po ba kayo sa lumang tipan? Letra for letra. Gagayahin ko rin po ulit kayo. Word for word. May mababasa po ba kayo sa Old Testament na yung Mesyas hindi gaganap bilang tagapagligtas? Wala nga mababasa kapatid. Kasi ang mababasa ay he is a past
pastor, shepherd ang nakalagay kapatid. Shepherd, hindi siya tagapagligtas. Ano yung sagot ko? Okay. So walang mababasa na siya hindi tagapagligtas. Ngayon ang tanong, doon naman ako sa sinasabi niyong 22:30 ng Jeremias na sinumpa. Isinumpa ba si Kristo? Kasama ba siya sa sumpa ang aming Panginoong Kristo dahil siya ay may kasalanan o siya ay walang kasalanan? Isinumpa siya kahit na wala siyang kasalanan. Okay. Objection. Time stop. Categorical po. Isinumpa ba siya? Kasama ba siyang isinumpa dahil siya ay makasalanan o walang kasalanan? Makasalanan or walang kasalanan. Brother Jerry, pipili ka ba or counter-objection muna? Okay, proceed bro. Habang ako'y sumasagot, sumisingit si kapatid na Camacho kasi sinabi ko. Okay, so ganito bro. Ang objection naman dito, yung pagpipilian lang yung importante madinig, no? So, bro Jerry, pipili ka ba bro na makasalanan or walang kasalanan? Okay bro. Isinumpa siya na may kasalanan. May kasalanan. Dahil okay, proceed. May kasalanan. Sinumpa siya na may kasalanan. Bakit? Sa Matthew chapter 12, Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. So tuloy-tuloy tayo dito. Dito sa rebuttal stage tayo. So bago yan, shoutout muna kay Joel Pablo, sabi niya ipit na. Sabi naman ni Pernaline Kawo, God bless bro Fernando. Rezabel Iskutin, maraming salamat sa 10 star na binigay. Sis Neneng Amto, anointed siya dahil tao siya nung andito sa lupa during his baptism sa tubig. Shoutout din kay Ricky Bell. God bless you, Sir Fernando. Nirio Kamana, hanga talaga ako kay Bro Jerry magpaliwanag sa totoo. Shoutout din kay Emmy Alfonso. May ipa-assignment na naman si Bro Camacho sa topic na ito. Alam na kanino nasa truth. Shoutout din kay Rizabel Escutin. Sabi niya, so ganun, hindi pala nagkakaisa ang mga SDA sa kanilang doktrina. Dahil may ibang SDA na naniniwala na ang Kristo siya din ang Ama. Shoutout din kay Emmy Alfonso, kay Joel Pablo. Diyos si Kristo, yung Panginoon ni David, si Kristo yon. Ang sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Sino ba yung nasa kanan ng Panginoong Diyos? Diba si Kristo? Shoutout din kay Renaldo Rumo, mayong gabi daw, Evangelist Mardizon Ramos. God bless po Rasha. Ayan. At shoutout din kay Marilyn. Good evening brother Rasha. Bakla ba yan ang isang ka-debate na ka-lipstick? At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa ating affirmative rebuttal. Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay mga kapatid, so nakita natin sa tanungan ay medyo gumewang po yung negative at sa presentation po niya, hindi po niya nagiba yung mga nilatag natin. Kundi pinalabas niya, bakit tayo gumagamit ng New Testament? Kasi ang New Testament ay Biblia. Bahagi po ng Biblia. Ang usapan ayon sa Biblia. At bilang mananampalatayang Adventista, tungkulin kong gamitin ang Biblia, mapaluma at bagong tipan. Kaya nga ginamit ko rin yung Isaiah, di ba? 7:14. Yan na ginamit din niya. Kaya hindi pa pwedeng sabihin puro New Testament lang. Nagkataon lang sa aking unang latag, mga nailatag muna natin New Testament. Pero ibig sabihin, hindi tayo gumagamit. Basahin ninyo ang aming doktrina. Ang paniniwala namin sa Biblia, binubuo ng luma at bagong tipan. Kaya po yan Okay, sundan natin yung 7:14. Medyo gumewang siya rito Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang dalaga. Isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Tinanong natin Kasi pag sinabing dalaga dito, sa 7:14, hindi pa ito na ikakasal. Hindi pa ito na ikakasal. Diba? Alma nga yan sa Hebrew, diba?
Kaya hindi ko mo bumanggit ng teka, lalapag ko nga yung Isaiah na yan, ha. Isaiah, teka ha. Yung maganda rin yung ano eh. Teka, kakain ng oras. Sige, tuloy ko na to. Ha? Alma ho yan sa kasulatang Hebreo. Tumutukoy sa young woman. Sa kanila pag sinabing young woman na magdadalang tao, hindi ito nakaranas ng pakikipagtalik. Kasi pag makipagtalik ka sa panahong noon at nagdalang tao ka, hahatulang ka ng kanilang sibilo. Hindi naman ito naganap doon sa nanay ni ano. Naganap ba ito? Hindi ho. Sa pantaha lang po yun ng negative side. Kasi ayaw niyang paniwalaan na yung 7:14 ng Isaiah ay messianic prophecy. Natupad niya sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ni Maria, sa pamamagitan ng paglilim ng banal na Espiritu. Si Maria hindi kasal, walang asawa, pero nagdalang tao. Siya yung young woman. Yung virgin na tinatawag sa Biblia. Hindi nakakilala ng lalaki pero nagdalang tao kasi nagkatawang tao yung anak Kaya ang dinala niya, tao. Yun ang pinahiran. Ang ating Panginoon Kristo yon, yung ipinagdadalang tao ni Maria bilang young woman. Na siyang binabanggit sa 7:14. Kita nyo, yung binabanggit niya kanina yung nanay ni Mahershala al-Hasbas nagbuntis hindi naman young woman na binabanggit sa Biblia. Sa Biblia, yung woman na nagdadalang tao, kasal po yan. Yung nanay ni Mahershala hindi naman yan kasal. Hindi naman yan na nagdalang tao ng hindi kasal So sablay. Messianic prophecy po yan, mga kapatid. Ngayon, tinanong natin, yung tungkol sa sumpa, 22:30 ng Jeremias. Siya ba'y dumanas ng sumpa dahil siya ay makasalanan? O dahil siya hindi makasalanan? Sagot niya, dahil makasalanan si Kristo. Maliho, mga kapatid. Sayang, naputo lang ang aking pagtatanong Kasi, ang ating Panginoon Kristo, sa Biblia, wala hong kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero ibinilang sa kanya yung kasalanan ng tao. Babasa muna ako, mga kapatid, teka, dito muna kasi maganda ito Ito muna. Sa Biblia, kapag sinabing kasalanan, dito muna ako sa diksyonaryo muna para maintindihan lang natin. Yan. Kapag sinabing kasalanan, mayroon kang nilabag na panuntunan. May nilabag kang law. Yan po yan, mga kapatid. Sa Leo James English Tagalog Dictionary, pag sinabing kasalanan, talagang meron kang nilabag na utos ng Diyos. Si Kristo ba may nilabag na utos ng Diyos? Wala ho, mga kapatid Wala. Sapagkat ang kasalanan sa Biblia, sabi dito, unang 1:4, ang sino man gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. Ano ang nilabag ng ating Panginoon? Wala ho. Walang kasalanan ng ating Panginoon. Sinasabi lang nila ng ating Panginoon may kasalanan, pero walang kasalanan ng ating Panginoon. 4:15 ng Hebreo. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin natin, gayon may walang kasalanan. Sino po yan? Ang ating Panginoong Kristo. 7:26, sa Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugo sa ating mga ngailangan, siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang Panginoong Kristo po yan ngayon bakit bumabasa tayo sa mga sulat ni Apostol Pablo? Bahagi po ng Biblia yan.
Kapag ang liwanag mo sa Old Testament mo lang kukunin, tatanggihan mo yung salita ng Diyos sa bagong tipan. Aba, tapos mahihirati ka sa katuruan ng mga ayaw kumilala kay Kristo. Masisira po ang buhay ninyo, mga kapatid. Masisira ang buhay ninyo. Naparito ang Kristo ng ating Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, upang ang tao'y magkaroon ng kaligtasan. Hindi tayo mapahamak. Kaya anumang pagtanggi ninyo sa ating Panginoon, hindi ninyo maitatanggi kailanman ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang Kristo ng Diyos. Wala po. Ngayon, bagamat walang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ating kasalanan, isinakbat sa Kanya. Tingnan niyo isang talata. Ganito sabi sa atin. Kung ang isang lalaki, dito naman, Deuteronomy 22, ano? Yan. Kung ang isang lalaki nagkasala ng kasalanang nararapat sa kamatayan, in short, kailangan siyang mabitay sa punong kahoy. Yan. Sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos. Ayan. Ang ating Panginoon Jesucristo, bagamat walang kasalanan, nabayubay sa krus. Ano dahilan? Upang yung kasalanan natin ay kanyang angkinin. 3:15 at 3:13 ng Galasya, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinumpa ang bawat binitay sa punong kahoy. Yan po yan, mga kapatid. At napakarami niyang mga talata sa Biblia. Ikalawang Korinto 5:21. Bakit lagi tayo mas marami tayong binabasa sa New Testament? Kasi ang New Testament ang siyang katuparan ng mga promises, mga hula at propesya sa Old Testament. At itong New Testament ang siyang nagbibigay sa atin ng sapat na edukasyong pangpananampalataya para maunawaan natin yung mga hula tungkol sa Mesyas na darating. 5:21 ng ikalawang Korinto. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun ang dahilan kaya isinugo ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong na anak upang tayo'y matubos sa kasalanan. Unang Juan 3:5, nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya'y walang kasalanan. Kaya nga, ginamit sa Juan 1:36, ang ating Panginoon Jesucristo, ang siyang kordero ng Diyos. Ano ba gawa ng kordero ng Diyos? Sa lumang tipan, alam ito ng negative. Salamat. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating negative sa affirmative. Brother Jerry ng Judaism, your time start now. Okay, maganda. Dito muna tayo sa kasalangan ng iyong Kristo. Ayon sa, kasi ang Kristo ay dapat sumunod sa kautusan, tama? Yes or no? Yes. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ng aming Panginoon Jesucristo, 5:17 hanggang 19 ng aklat ng Mateo, hindi siya naparito para sirain ang kausap, kundi upang ganapin. Pinatotohanan ng mga apostol, hindi siya nagkasala. Ayun. Ngayon, kung babanggitin ninyong nagkasala po siya, hindi kayo kaisa ng tunay na bayan ng Diyos. Ayun. Ayon sa kautusan, bawal magdagdag ni magbawas sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na isinugo niya sa pamagitan ng ating dakilang si Propeta Mose. Ngayon ang tanong, during sa Sabat, kapatid, pwede bang umalis sa bahay? Yes or no? Ayon sa kautusan, ha? Ito ayon sa ang tanong ko, ayon sa kautusan, pwede bang umalis sa bahay? Pwede. Levitico 23 talatang 3, kailangan makipagpulong. Kung di ka alis sa bahay, paano ka makikipagpulong? Kung lahat ng tao na sa kanya-kanyang mga tahanan, asa ng pagpupulong doon? O kaya lang, yung tanong mo kasi sa Sabat na. Dito ka muna. Tutulan mo muna yung pagiging
Kristo, Mr. Moderator, objection. Proceed sa objection. Okay. Kasi yung premise ko is in connection with the Christ. Kasi yung Christ ay nagtuturo yan. Paano natin malalaman ang totoong Kristo? Nagtuturo Okay. yan ng tamang aral. Kaya yun Okay, yung okay. sinabi ko yung Sabat. Okay, so I think nag-object ka doon sa huling part ng pagsagot. Fernando Camacho, meron ka bang counter-objection doon or hahatol na ako? Yes, counter objection, ano? Papahintulutan ko na yan kahit na lumili sa topic, ibig lang sabihin yan, hindi kayang tibagin yung aking presentation. Okay, next question na po. So ganito ang judgment natin dyan mga kapatid. Unang-una, natapos na yung buong tanong naman at doon sa pagbanggit niya sa huling parte, inisip ng moderator na kasama yun sa sagot niya, yung sinabi niya na parang patungkol sa Sabat. Pero dito naman, i-object nyo na lang kung nababanggit yung mga ganon at hahatulan natin. Both side naman po pwede. Bro Jerry, proceed ka sa next question mo, bro. Ang tanong ko, ayon sa Jeremiah 22 verse 30, isinumpa ang lahi ni Yekonya. May mabasa ka ba na yung sumpa na yan, kapatid, at ay binawi na ng Diyos? Yes or no? Wala tayong mababasang binawi, pero hindi ibig sabihin na si Kristo'y kasama sa sumpa. Kasi sabi nyo, yung sinumpa nagkasala. Si Kristo hindi nagkasala eh. Okay. Kaya sablay po yung talata ninyo at pangangatwiran tungkol sa ating Panginoon Kristo. Hindi po siya nagkasala. Ang nagsasabing nagkasala siya, ayon sa Exodus 16:29, during sa Sabat ay huwag uali sa mga bahay. Si Jesus ay nagkasala doon, kapatid. Ngayon ang tanong ko, kung wala kang mabasa na binawi ng sumpa sa Jeremiah 22 verse 30, sino ang nagsabi sa iyo na hindi kasali si Jesus na descendant of Yekonya? Sino? Wala akong sinasabi na hindi siya kalinya. Objection, Mr. Moderator. Ang nagtanong ako kung sino. Wala Okay. kung hindi siya yung sinasabi niya kung sino. Kasi Okay. wala siya nabasa, tapos in-exclude niya si Jesus. Ang tanong ko, sino nagsabi sa kanya? Okay, so again, ang objection mo yung tanong na sino, naghahanap ka ng pangalan for sure. Brother Camacho, mayroon ka bang counter objection doon before Ano ako nga po hahatol? ulit, Mr. Moderator, yung kanyang tanong? Okay, so hahatol muna ako dito mga kapatid. Actually, meron naman siyang kaninang nabanggit na wala. At meron Sino yan sa ating rules na pwedeng sumagot ng wala ha. Meron yan. Pero pwede daw pakiulit ng tanong tapos tingnan natin. Bro Jerry, naka-time stop pa din. Okay. Ganito i-clarify ko lang, bro Rasha ha. Proceed lang. Kasi sinabi niya kanina, bro. Ito sinabi wala daw. Ngayon ang tanong ko, kasi nagtanong ako, mayroon ka bang mabasa na ang sumpa ay binawi na? Sabi niya, ang sagot ni kapatid na Camacho, wala. Kaya ang tanong ko din ngayon, sino ngayon nagsabi sa kanya na hindi na isali sa sumpa si Jesus? Sino? Okay, so Bro Camacho. Okay. Ang Biblia ang nagsabi, mga apostol, hindi siya nagkasala. Wait lang. Sumasagot pa, bro. 20 seconds, bro. 20 seconds. Sorry. Ang mga apostols, pinatutuhanan hindi siya nagkasala. Si Mateo, si Juan, si Apostol Pablo. Wala kang mababasa na si Kristo nagkasala. Wala ho, kahit sa lumang tipan. Wala kang mababasa ng Panginoong Kristo nagkasala. Challenge ko po yan sa inyo. Okay. Dahil alam mo ba kung sino ang nagbigay ng sumpa sa Jeremiah 22 verse 30? Alam mo ba? Yes or no? Alam mo, yes or no? Siyempre, ang nagbibigay ng sumpa yung ating Panginoong Diyos hindi ba? Kaya lang, hindi kapit sa ating Panginoon Sabi mo kasi, yung kaakibat ng sumpa, nagkasala. Ikaw nagsabi nun sa Biblia, yung isang ating Panginoon, walang kasalanan. Kaya nga, ang ginamit sa kanya, bugtong na anak Unique. Next question. Ang tanong ko, kapatid, ayon sa Ecclesiastes, kapatid, Ecclesiastes 3:14,
ang mga salita ng Diyos ay hindi pwedeng baguhin hanggat ito'y hindi niya sinabi na binago. Ngayon ang tanong ko, may mabasa ka ba na salita ng Diyos mismo na ang sumpa sa Jeremiah 22 verse 30 sa descendant of Jeconiah, regardless kung may kasalanan o wala, kasi silent ang Biblia dyan, is binawi na? Mayroon o wala? Wala nga, kanina ko pa sinasabi. Wala, kasi nga sabi mo nga, ikaw na nagpatotoo ngayon, silent ang Biblia eh. Tapos papahanap mo sa akin. Pero maliwanag, hindi siya kasama sa sumpa na binabanggit mo. Kasi sabi mo, yung sumpa ay yung sinumpa, gumawa ng kasalanan. Si Kristo walang kasalanan eh. Hindi siya kasama ron. Hindi rin pagbabago yun. Si Jesus mo ba ay descendant of Jeconiah? Yes or no? Ano? Time stop. Paulit. Malabo yung kanyang audio. Sige, paulit. Ayon sa talata, mga kapatid, sa Jeremiah 22 verse 30, na yung descendants ni Jeconiah ay isinumpa na hindi pwede upo sa trono ni David o mamuno pa sa Huda. Regardless kung may kasalanan, walang sinabi. Ngayon ang tanong, kasi sabi niya, hindi daw kasama si Jesus dyan. Ang tanong, saang talata mababasa na mismo ang Diyos sinabi na yung Jesus mo ay hindi kasali sa sumpa na nasa Jeremiah 22 verse 30? Saang talata? Ay, opo, marami. Halimbawa, Hebreo 1:8 hanggang 10. Objection, time stop. Okay, objection, negative. Ang tanong ko, mismo salita ng Diyos, hindi salita ni Pablo o sino mang sumulat diyan sa New Testament. Okay. Mismo salita ng Diyos. Okay, counter objection, hindi daw yung kay Pablo. Opo, ang Diyos po ang nagsalita po riyan. Okay. So ganito mga kapatid yung judgment natin ha. So ang hinahanap talata. Ngayon, alam ko iba-iba yung interpretation nyo sa sulat, pero yung talata naman, yung sa Hebrew, that is a verse, either that is sa Diyos yan o hindi ha. Pero sa moderator, importante yung talata lang. So may nabanggit naman sa Hebrew. Bro Fernando Camacho, proceed ka sa sagot mo sa Hebrew. Opo, Hebreo 1:8. Sabi rito, ang nagsasalita ditong ama eh. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay isang sentro ng iyong kaharian. Ang nagsasalita dyan, ang ama. Tuloy pa natin. Inibig mo ang katwiran, kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya nga hindi makasalanan si Kristo. Next question. 30 seconds. Ay, nabasa ka ba sa sinabi mo na talata na binawi na ang sumpa? Yes or no? Yes or no? Mr. Moderator, parang malabo yung yes or no. Kasi ang tanong nyo, may bababasa bang binawi na? Dapat ang categorical, meron o wala. Okay. Brother Jerry, counter objection, bro. Counter objection. May ipinakita siya na talata na alam naman namin ay hindi siya patungkol sa Kristong Jesus ninyo kasi nasa lumang tipan yan. Ngayon ang tanong ko, klaro ito, sa talata na ibinigay mo, may mabasa ka ba na binawi ang sumpa? Yes or no? Okay, so Mayroon? May basa ka ba? Yes or no? Okay, so may mabasa ka ba? Yes or no? Brother Camacho, doon na ako sa categorical, bro. Either that is yung categorical niya doesn't follow or it follows. Proceed lang sa pagpili, bro, ha? Sige. Yes or no, Okay. bro? Oo. Paano ko ba sasagutin yan? Next question na lang kasi Next question. mali yung tanong eh. Next question na. Yes or no? Last ito. 1 minute. Balik din. Ang papilian na lang kita, mayroon o wala na lang para Yan. masagot mo 'yon. Oo. Sige, ulit ang tanong. May mabasa ka ba doon, verbatim, letra por letra, ang na pinakita mo na sagot na binawi na yung sumpa sa Jeremiah 30 sa descendant of Jeconiah? Mayroon o wala? Verbatim. Okay. Wala po verbatim na nakalagay. Pero hindi ibig sabihin binago.
Dito, exempted ang ating Panginoong Kristo kasi hindi siya nagkasala. Sabi mo, yung sinumpa nagkasala, si Kristo hindi nagkasala, ayos sa Biblia eh. Oh, ikaw nga sabi mo silent ang Biblia ran eh. Buti nga ako sumasagot ng direkta. Oh, sabi rito eh, 'di ba? Okay. So, yung pagsisinungaling ba ng Kristo ninyo sa Mateo 12, kasalanan ba 'yon o hindi? Walang pagsisinungaling si Kristo. Objection. Hindi siya Time stop, time stop. Objection, time stop. Bro Jerry, ano objection ba? I-clarify ko kay Fernando Camacho ha. Para kasi sa Mateo chapter 12, kapatid na Camacho, ito ha, para makuha mo yung istorya. Sinabi ni Jesus na dumating si David doon sa isang lugar na mag-isa. Ngunit ang cross references nito, kapatid na Camacho, ay ang ito, baliktad. Ang sinabi sa Mateo ay marami sila. Pero ang cross references nito, kapatid, mag-isa lang siya. Pero sinabi mismo ng Kristo ninyo na mag-isa. Ang tanong ko, yung bang pagsisinungaling, kasalanan ba yon o hindi? Kasalanan yun, pero hindi nagsinungaling ang ating Panginoong Kristo. Sinasabi mo lang, nagsinungaling siya gamit ang talata ng Mateo 12. At saka, bakit mo ginagamit yung New Testament? Di ka nga naniniwala. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako naman tayo sa rebuttal ng ating negative, pero shoutout muna kay CJ Cañete, kay Henry Manga. Negative, magbigay ka nga ng talata na si Jesus ay nagkasala. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ang mga napailalim sa sumpa at mga tagasunod ng lumang kautusan ng Diyos na ipinahayag ni Moises at ng mga propeta na ang mga magtuturo ay ang mga saserdote. Shoutout din kay Joel Pablo, shoutout din dito kay The Bread of Our Soul, Lucas 9:20, at sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagkasagot ni Pedro ay nagsabi ang Kristo ng Diyos. Shoutout din kay Aladin Gregorio Pogi, si Bro Camacho dyan. Shoutout din mga kapatid kay Emi Alfonso, pasaway, ginawa nilang may kasalanan si Kristo. Malinaw naman explanation ni Bro Camacho. Shoutout din mga kapatid kay Joel Pablo, marami nga dito ang lalaswa at na makademonyo ang mga pananalita, mga pastor at tagapagturo pakuno ng aral ng Diyos. Dito pa sila nagbabangayan sa comment section. Shoutout din mga kapatid kay Femi Tenten, Jesus Christ is sinless. Joel Pablo, hindi na maimpinta ang mukha ng negative. Tristan Castardo, yari ka ngayon Jerry. Shoutout din mga kapatid kay Rezabel Escutin. At dito din kay Nerio Camana. Alam ni Jerry ang istorya Roma. Ayan, nawala yung comment. Ayan, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Jerry ng Judaism, your time start now. Ito unahin natin muna yung kasalanan ng Jesus ninyo. Isinang-ayon na naman ito ni kapatid na Camacho na bawal magdagdag sa sinabi doon sa kautusan. At ang sabi sa lumang tipan, during the Sabbath day, huwag aalis sa mga bahay. At anong ginawa ng Jesus ninyo? Umalis. Kaya nga sinabi ng New Testament ninyo, hindi lang siya nagpaka-Diyos, kundi nilabag pa niya ang araw ng Sabat. Tama ba yun? Nabaliktad ba? Kasi New Testament yun eh. Pangalawa, so sa Mateo chapter 12, nagsinungaling yung Kristo ninyo. Sabi kasi niya, mag-isa, marami daw silang pumunta si David doon sa lugar na kung saan nilayasan niya. Ngunit kung tingnan natin doon sa lumang tipan, mag-isa lang siya. So ano yon? Kasalanan niyo mga kapatid. Dalawa yun ha. Ngayon, dito tayo sa salitang alma. Ang alma kapatid ay ang meaning niyan is ganito. DVD definition. Ito. Made or newly married. Yan. Newly married pala yan mga kapatid. Kaya nga, sabi ni, dito tayo sa Isaiah 7:14 muna. Sa 7:14, ang konteksto niyan kapatid, ay ang salita niyan ay hindi patungkol yan sa future event ng first century.
ang ibinigay yan ng ating Diyos Ama ay para yan sa lugar ng Yahuda. Kasi lulusubin na sila ng dalawang hari, yung Aram at saka yung Samaria. Kaya sumaklulo ang Diyos. Kaya nga ang sabi dito mga kapatid, basahin nga natin para makuhan. Kasi ang ginawa ng ating kapatid na Camacho, minamali ang Biblia. Nag-iba ng direksyon. O, basahin natin ha. Nag-iba siya ng direksyon, kapatid. Hindi lang nyo na kuhan kasi may lipstick siya. So, ganito. Sabi dito, therefore, Yahuwah himself gives you a sign. Look, the maiden conceived and gave birth to a son and shall call his name Emmanuel. He ate curds and honey when he knows to refuse evil and choose the good. For before the child knows to refuse evil, tignan ha? Wait lang. Ito. For before the child knows to refuse evil and choose the good, the land that you dread. Sinong you dito? Si Akas. Hindi yung ibang nasa first century na Roman Empire. Ha? That you dread is to be forsaken by both her sovereign. Sino yung dalawang sovereign na ito? Nasa verse 1 yan mga kapatid. Kaya ang ginawa lang ninyo ay parang para lang makadaan sa topic na ito, ito yung sinasabi natin na cherry picking. Nag-cherry picking ang ating kapatid na Camacho. Ganito ha. Verse 1. And it came to be in the days of Akas, son of Yotam, son of Uzziah, sovereign of Yehuda, and that Ritzin, sovereign of Aram, and Pekah, son of Remaliahu, sovereign of Israel, went up to Jerusalem to fight against it, but could not prevail against it. Ito yung istorya mga kapatid. May gera na darating. Ha? Anong plano nila kapatid? Palitan si Akas. Kaya nga, sumaklolo ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating propetang si Propeta Yeshayahu at ito yung ibinigay na salita. Di ba? Tingnan niyo mga kapatid, aralin niyo mga kapatid. Di ba? Sabi dito, the land that you dread of shall be forsaken by the two sovereign. At ano ang katuparan nito mga kapatid? Sabi dito sa 8, and Yahuwah said to me, take a large tablet and write on it with a man's pen concerning Mahar Shalal Kasbas. Hindi pa ito hindi pa ito pinangambatang ito. And let me take a reliable witnesses to record Uriah the priest and Zachariah, whose son of Yeberek-Yehu. And I went to the prophetess, and she conceived and bore a son. Take note ha. And I went, sino yung nagsalita? Si Propeta Yeshayahu, pinunta ng isang propeta na babae, she conceived and bore a son, and Yahuwah said to me, call his name Maher Shalal Kasbas, for before the child knows to cry, my father and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Shamaron is to be taken before the sovereign of Ashur. Ito yung katuparan sa City 14 mga kapatid. Di ba nakita ninyo? So mali ang ibinigay nyo na talata na ito ikinapit ninyo sa New Testament. Wrong. That is called cherry picking. Cherry picking. Ngayon, ano ba mangyayari kung darating na ang Misaya? Dito tayo. Anong mangyayari sa darating Misaya? Huwag mo na yan. Dito tayo sa tanong ko kanina. Di ba nagtanong ako kung naalala nyo, may mabasa ba si kapatid na Camacho na binawi na yung sumpa? Ang sagot niya, wala. Sure. Ibig sabihin yon, lahat ng kanyang mga reasoning, after that, yung sinagot niya nawala, ay ibig sabihin, walang balido yon. Invalid, kapatid. Kumbaga, reasoning na lang out of in despair. Kasi wala ngang mabasa, walang mabasa na binawi ang sumpa. Kahit na gamitin mo pa ang ChatGPT, kapatid ng Fernando Camacho, kahit anong AI, walang mabasa kapatid, na ang sumpa sa Jeremiah 22 verse 30 ay binawi na kung saan napabilang si Jesus dito because he is a descendant of Yekonia. Mateo chapter 1 verse 12. Hanggang pababa. Descendant siya kapatid. Kayo, ang nagsumpa mga kapatid, ang Diyos. Sinong babawi? Tao? Si Pablo? Hindi mismo kasi walang sinabi. Kasi ang sabi ng Diyos, Amos 3:7. Anong sabi ng Diyos mga kapatid? Amos 3:7. Anong sabi ng Diyos?
For the Master Yahuwah does not do matter unless he reveal his secret to his servant, the prophets. Sa mga propeta, mga kapatid, ibinigay niya. Kaya nga ang mga propeta, ang inasahan, basahin natin uli. O dito, Jeremiah 30, verse 8 to 9. Ito, walang Jesus dito, kaya hindi kami niniwala kasi ang inasahan namin ay ito. And they shall serve, sabi dito sa 8, and it shall be in that day, declares Yahuwah boss, that I break his yoke from your neck and tear off your bands, and foreigners no more enslave them. So ito na, bawawian yung pagkaalipin ng bayang Israel, and they shall serve Yahuwah their Elohim and David their sovereign, whom I raise up for them. Take note mga kapatid, this is a future tense. They shall serve. Propeta Jeremiah, kasi sa amin mga kapatid, dapat patutunayan ng dalawa o marami pang mga saksi. Ngayon, isa pa, di ba si Propeta Jeremiah? Ito tayo, dito tayo. Kay Propeta, kanina, Propeta Hosea. Ngayon, Propeta Ezekiel. Propeta Ezekiel mga kapatid, 34:24. Sabi dito, sino yon? Sabi dito, and I shall raise up over them one shepherd. Take note, may isang pastol. Jesus ay ibang pastol yun kasi sabi dito, may isang pastol. Sino yon? My servant David. Take note yung mga kapatid, my servant David. He shall feed them, and be their shepherd. And I, Yahuwah, shall be their Elohim, and my servant David, a prince in their midst. Kaya nga, sa Ezekiel chapter 40 pataas, ang Messiah ay may titulong isang prince. Because the Messiah is a prince also. Yan, ito pa. Isa Ezekiel chapter 37. 37 verse 17 So sabi dito, and Yahuwah said, thus said Yahuwah, see, I am taking the children of Israel from among the Gentiles, so mayroong gathering wherever they have gone, and shall gather them from all around, and I shall bring them into their land, sa bayan ng Israel, and I shall make them one nation. They will no longer two nations, and one sovereign shall be sovereign over them all. May isa lang hari ang maghahari sa kanya, isa lang mamumuno. And let them no longer be two nations, and let them no longer be divided into two reigns. Sino yon? Sino yon? Nasa 24. Ezekiel 37:24. While David, my servant, is sovereign them all. Sino yon? Si David. Hindi si Jesus. May ID sa Old Testament na sinabi. Walang sinabi, anak ni David, son of David. Walang bin David. Wala. Sinabi dyan, while David, my servant, is sovereign them all. And they shall have one shepherd. Sino yun? Si David. And walk in my right rulings and guard my laws and shall do them. Kaya nga, ang totoong Misaya, nagtuturo ng totoong Torah. Hindi kagaya ng inyong Jesus, na kung saan sinabi, kung wala daw if there is no shedding of blood, there is no atonement of sin. Mali. Mali 'yon. Ang Hebrew 9:22 mali. Isa pa. Okay, dako tayo sa second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes. Your time start now. Okay, so ito po yung una kong tanong. Doon po uli sa 7:14 ng Isaiah. Okay? Saan po ninyo kinuha yung kahulugan ninyo na yung alma bagong kasal? Pakita ko kapag stop the time para may pakita ko kay bro. Ano ulit bro? Time stop muna bro? Bro Jerry? O stop muna kasi sabi niya saan daw ikinuha para ipakita ko sa kanya para mas klaro naman. Ganito bro. Bibigyan lang kita ng 20 seconds bro ha, pero tuloy-tuloy yan. Either you are ready or not. Proceed sa yung saan. I'm not sure. DVD
definition. Sabi dito, virgin, young woman of marriageable age, B, maid or newly married. Kaya nga, pumunta si Propeta Isaiah sa isang prophetess. Isang Next young question, 20 woman. seconds. Okay. Pwede mo bang i-flash, ipakita yung referensya na ginamit po ninyo na yung alma tumutukoy sa bagong kasal? Pwede. Okay. Kapag sinabi bang marriageable age, yan po ba ay kasal na? Yes or no? Hindi pa, pero that is a young woman. Not hindi yan ibig sabihin na talagang virgin. Young woman is hindi lang ibig sabihin na virgin. Okay. Kung yung Hebrew text na yan, yung alma, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na isalin sa tekstong Grego. Ano yan sa Grego? Objection, Mr. Moderator. Objection, time stop. Proceed. Yung Hebrew sa amin kapatid ay hindi namin ini-translate sa Grego. Kasi dati sa amin ang Hebrew ay sacred language while Okay, make it Okay. Counter. opposite one. Kasi sila yung talaga. Okay, so nag-object ka bro dahil hindi nyo translate yung Hebrew to Greek. Brother Camacho? Yes, counter-objection. yes. Counter. Ang tinatanong ko po, yung alma. Yung alma, kung bibigyan ko siya ng pagkakataon ngayon na i-translate sa Greek yung salitang alma. Ano niya yan? Paano niya yun i-translate? Hindi naman yung Hebrew text ang binabanggit ko kundi yung Hebrew salita na alma. Okay, so ganito mga kapatid ha. As a moderator, ang tinitingnan ko lang is yung tanong which is valid naman. However, any principle ng kabilang panig or any interpretation ay hindi ko pinapakailaman yan. However, ang gusto ko lang sumagot talaga. Pero kung hindi nyo masagot dahil doon sa sinasabi mo bro, pwede mong gamitin ang 10 seconds or talagang sasagutin mo at maghihintay kami kung anong Greek nun. Bro Jerry, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo? 10 seconds kapatid. Proceed. Dahil ang Hebrew ay I'm hindi sure. namin pinapayagan na i-translate ito sa different language. Kaya nga yung na-translate ito, mayroong tinatawag kapistahan ng morning na Next nangyari question. sa Okay, next question. Ang ipapatranslate ko sa iyo, hindi yung 7, 14 ha. Okay. Yun lang salitang alma na Hebrew, yung Hebrew word na alma. Objection ako dyan. Ano ang Wait translation? lang. Ano ang Greek Wait lang bro translation Camacho. ng salitang Hebrew na alma? Wait lang. Bro Jerry, objection ulit. Ang debate natin ay patungkol ito sa Misaya, hindi sa Greek translation. So ibang topic ko yun. Yung translation yan. Okay, so counter objection. Yes, Saan? yes, counter objection. Pagiging Misaya nga ito Kasi sabi rito, ang mga anak dito dalaga. Si Kristo ito Messianic prophecy. Ngayon, hindi ko naman siya tinatanong na tungkol sa 7:14. Kundi doon na sa salitang Hebrew na alma. Ano ito sa Greek kung itatranslate? Sa rules natin ngayon, kung ano tanong, pwede na magtanong ng kahit ano. Kung hindi alam, gumamit na lang ng 10 seconds. So kaya, next question. Okay. So ganito mga kapatid sa question kasi, objection na out of topic, lagi kong tinatanong muna yung kabilang panig before ako magde-decide kung bakit mo tinatanong ulit to bro Camacho, alinsunod sa topic ko, anong purpose mo? Tama po. Pakipaliwanag mo na bro kung bakit mo tinatanong to patungkol doon kay Panginoong Jesus ang Kristo. Kasi doon sa 7:14 ng Esayas, ipinaliwanag niya yung alma.
bagong kasal. Kaya nagkaroon ng baby. 'Di ba? Kaya nagdalang tao. O ngayon, inilabas ko kasi sabi niya, hindi niya tatranslate yung Old Testament, kumbaga eh. Inilabas ko ngayon, kinuha ko na lang yung Alma na Hebrew. Ano ngayon ito? In related sa pagiging messianic ng Panginoon kasi tanong ko eh. Okay. Ano ito sa Greek text o sa Greek? Okay, so one objection lang tayo bro. Hahatol muna ako dito. Ngayon, again mga kapatid, pag out of topic talaga, pag kinokonek lagi ng ating nagtatanong yung kanyang question doon sa topic, kahit pa that is parang iba or kung tama ba or mali sa moderator, wala akong tinitingnan dyan, pero dito ako tinatanggap ko yan as a valid question. However, Brother Jerry, meron kang 10 seconds bro na paggamit kung meron talagang something dun sa tanong na hindi mo po pwedeng sagutin ng direkta, so gagamitin mo ba bro or talagang sasagutin mo ano daw yung sa Greek, yung sa Alma? 10 seconds. Proceed. Hindi naman yan related sa Christ, kapatid. Kaya nga sinabi ko kanina, that is done already during the time of Isaiah. Next question. Hindi yun sa 10 Kristo ninyo. Kaya... Okay. Next question. Next question. Dito sa 7:14 pa rin, ng yung bang 7:14 ng Isaias, pwede mo ba itong i-translate sa English o sa Tagalog? Yun ang tanong ko, pwede ba o hindi pwede? Pwede i-translate yan, kapatid. Pero ang nangyari ganito, yung na-translate ito, mayroong celebration ang mga Hebrew na nag-mourning sila dahil sa translation na yan kasi may dinaksak dyan na maling salita. Kaya hindi ko kung ano yung nakita ko dito at iba naman, hindi naman ito connected sa pagka-Kristo ng totoong Kristo. Out of topic na yan. Next question. Pwede pala siyang i-translate sa Tagalog at sa English. Bakit naman hindi po pwede mo siyang i-translate sa Greek? Bakit? Bakit? So, ganito ang dahilan, kapatid. Hindi ko i-translate yan, kapatid, persi sa akin, kasi bawal nga i-translate namin, lalo na kung wala akong nakita na Greek manuscript na totoo, kung hindi ito nanggaling sa mga rabay namin. Kasi ayon sa Torah, may tamang aral yung mga rabay na Levita. Yun yung dahilan namin. At ito na may walang koneksyon sa ating topic na Isaiah. Okay. So magmula ngayon, dapat ang gagamitin mo pala puro Hebrew text. Hindi ka nagagamit ng ibang lingwahe kasi hindi mo naman ito matatranslate. Sabi mo hindi ka magta-translate. O ngayon, ang tanong ko sa iyo ito. Objection. Proceed. Objection. Mali yung statement niya, kapatid. Okay, so mali daw yung statement. Counter objection meron ba? Yes, premise yun eh. Bakit mali? Dapat yung negative sa magiging tanong ko sa premise eh. So ganito mga kapatid ha. Ganito. Judgment dito sa moderator kasi hindi ako judge kung tama ba or mali yung premise mga kapatid. Pero again, Brother Jerry, kung merong mali doon, pwede kang gumamit ng 10 seconds dahil merong something sa tanong. Pero dito, tuloy-tuloy pa din yung pagtatanong ni Brother Fernando Camacho. Sige, papalitan ko na lang, Mr. Moderator, para naman sa... Sige lang, proceed. Then, time resume. Okay, para sa kanya. Plus 2 minutes. Okay, next question. Saan mo nabasa sa Biblia verbatim na ang aming Panginoong Jesucristo'y makasalanan? Saan po sa Biblia yon? Mateo chapter 12 at yung paglabag niya sa Sabat, kapatid. Ayon kasi sa utos, bawag dagdagani, bawasan. Ang utos, wag alis sa mga bahay. Yun, nagkamali siya. At nagsinungaling pa siya doon sa Mateo chapter 12. Okay. Next question. Okay. So, tinatanggap mo na ngayon, kasi ginamit mo yung Mateo eh. Tinatanggap mo na ngayon na ang New Testament ay Biblia. Yes or no? Hindi. Ganito. Hindi. Kasi,
ang Jesus ninyo ay nasa New Testament lamang matatagpuan. Kaya nga, sabi mo, saan mababasa? Sa New Testament ninyo. Wala naman sa Old Testament yan, kapatid. Wala naman. Basahin ko sa Old Testament. Wala naman. Kasi nasa sa Old Testament. Kaya, saan mabasa? Sa New Testament. Next Matthew question. chapter 12. Okay, ulitin ko tanong. Last Ulitin ko 40 tanong seconds. para sa katakanan ninyo, ha? Saan sa Biblia mababasa na ang Panginoong Kristo ay makasalanan? Saan po sa Biblia mababasa? Ha? Verbatim, katulad ng style po ninyo. Matthew chapter 12 ang sagot ko. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Negative. Anong objection? Ulit yung tanong niya, parang hindi niya tinanggap yung sagot ko na may binigay naman ako na talata. Sabi niya, saan mabasa sa Okay. Biblia? Okay, so nag-object ka bro dahil inulit-ulit niya yung tanong. Brother Camacho, meron ka bang counter-objection doon before ako mag-judge? Hindi ibig sabihin nun na hindi ako kumbinsido sa sagot niya, kaya ako inulit ang tanong. Pagdidiin po 'yon. Kasi sabi niya, ang tanong ko kasi saan sa Biblia. Ginamit niya ngayon yung Mateo. Ang sunod kong tanong, di naniniwala ka ang Mateo Biblia. Sabi niya ngayon hindi. Inulit ko ulit ang tanong. Saan Okay. sa Biblia mababasa na ang Panginoon Kristo makasalanan? Okay, so ganito. Wala tayong rules doon sa paulit-ulit na tanong at meron talagang ginagawa ng ang mga debater bakit sila umuulit ng tanong in any reason, style or anything at hindi pinapakailaman niya ng moderator, no. So again dito bro, nandun ka na kasi sa pagsagot, Brother Jerry. So sasagutin mo ba bro or 10 seconds mo? Bro? 20 seconds, kapatid. Okay, Sagutin ko yan. so again, ang tanong dito yung saan sa ulit nga bro Camacho? Apo, saan sa Biblia mababasa na ang Panginoong Kristo makasalanan? Okay, proceed. Verbatim. So, mababasa yan sa Biblia ng mga Kristiyano sa Matthew chapter 12. Wala nga sa Old Testament yan kasi wala namang Jesus doon. Pero, ang sabi mo, saan mabasa makasalanan ka? Nandyan sa Matthew chapter 12. Hindi mo lang bilhan. Sa Biblia ninyo. Next question. Hindi Biblia ninyo. Okay, next question. Sabi mo mababasa sa Time. Mateo. Verbatim. Time, 7 time na? minutes. Sige, Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Edison Tagoy Jr. Di daw niya tanggap na Biblia ang NT tapos ginamit niya. Shoutout din kay Reggie De La Cruz. Wala ka palang kung hindi niya tanggapin ang Biblia. Ikaw ang magtanong kung saan mababasa sa Biblia. Shoutout din dito kay The Bread of Our Soul. Huwag ka nang mag-English, Jerry. Shoutout din mga kapatid kay Neneng Amto. Tama si negative na si David will be the king over them Israelite according to the prophecy. But Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords according to Revelation 19:16. Rinaldo Rumo sabi niya naiwas na, hindi madagot ang question. Shoutout din mga kapatid dito kay Biboy mga Mika 5:2 ang tinutukoy na Bethlehem Ephrata ay si Kristo. Shoutout din kay Ruben Nankilada, bro Fernando Camacho, wasakin ang mga nagpapanggap na Hudyo. Shoutout din kay Henry mga Brad Jerry, pakipaliwanag mo nga itong 1 Peter 2:21-22. Sabi ng 22 na siya ay hindi nagkasala o nasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Shoutout din dito kay Jose Tarayo. Sa mother side si Christ na lahi, hindi sa lalaki, kaya hindi siya kasama sa sumpa sa lahi ni Joachim. Ngunit dahil lahi si Mary ni David, may karapatang pa rin sa trono ni David. Shoutout din mga kapatid dito kay Neryu Kamana. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo dito mga kapatid. At dako tayo sa final conclusion, Brother Jerry, bilang negatibo na ang Panginoong Jesus, ang Kristo ng Diyos, 5 minutes. Bilang negative, your time start now. Okay. Ang totoong Kristo, mga kapatid, ay sumusunod yan sa kautusan. Ang isa sa mga kautusan, huwag magsabi ka ng totoo. Sa Matthew chapter 12, hindi niya sinabi ang totoo. Mayroon pa sa 25, Matthew 23:35,
mali pa rin. At saka lumabastangan siya during sa Sabat kasi umalis siya. Ayon sa Exodus chapter 16 verse 29, bawal umalis sa mga bahay. Kaya nga itong mga SDA ay sila din sumusunod sila alam nila na bawal dagdagan yung kautusan, pero during the Sabbath ay umaalis sila. Kasi ang idol nila ay si Jesus Christ. Ngayon ang isa sa mga napansin ko mga kapatid, nagiba ang ating kapatid na kasi yung Jeremiah 22 verse 30, ulit-ulit ko ito mga kapatid. Napansin nyo ba na hindi siya doon masyadong nagtatanong? Hindi niya diniinan. Ang diniinan niya lang niya ay yung kasalanan, may kasalanan, ganon. Pero ayon sa Jeremiah 22 verse 30, ay isinumpa nga ng Diyos ang lahi ni Yekonya. At isa pa, hindi gusto ng Diyos na mag-alay ng tao para sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi nga dumating sa kanyang isipan, Jeremiah 7 verse 31, yung mga ganun na gawain. Kaya nga, yung sinasabi ninyo na nag-alay si Christ ninyo sa kasalanan, ay hindi yun sinang-ayunan sa utos ng Diyos ng Israel. Bagamat, mababasa yun sa inyong mga Biblia, sa New Testament, pero siyempre, gawa nyo yan. Pero mayroon nang naunang utos mga kapatid, at mayroong naunang mga propesya. Dapat masolban nyo ito, lalo na sa usaping ito na Kristo na si Jesus, ay isolve muna ng ating kapatid na Fernando yung sumpa na sinabi niya, wala namang nabasa. Ang ginawa niya, naglaylo lang ng ibang reasoning. Ang tanong ko kanina, may mabasa ka ba na binawi ang sumpa? Wala nga, sinabi niya. Inangkin naman niyang wala. Ngayon ang tanong ko, sino nagsabi sa iyo na nawala kung wala kang nabasa? So, alam natin ang reasoning yan is nandito sa Old Testament. Kasi bida si Jesus eh. Si Jesus dyan sa New Testament ninyo, ay siya yung bida. Kaya nga, dapat i-cover up niyo lahat ng mga hindi niya naganap. Pero isa sa mga hindi niya pwedeng, ito yung extraordinary na panahon. Ito yung wala nang matahimik na lahat. Wala nang war, wala nang gera, ayon sa 11, sa Isaiah 11. Wala nang gera. Ngayon, maraming gera. Maraming gera. Yung Israelita ay hindi pa bumalik sa Israel. Under diaspora pa sila. Isa yun sa mga pakwan. Isa pa, yung templo. At ang pinakamasakwan dyan, ang totoong Misaya, ayon sa Hosea 1, ay i-elect ng bayang Israel. Si Jesus ninyo ay hindi inelect ng bayang Israel. Kubagamat ito'y ipinako ayon sa istorya ng inyong New Testament, ng Biblia ng Kristiyano. Ngayon, ulitin natin. Yung Jeremiah 22 verse 30, at anong magandang sinabi nyo sa New Testament, kung hindi nyo yan masolve, makapagbigay kayo ng talata na yung sumpa na yan ay binawi na nga ng Diyos. Kahit ano pang reasoning na maganda sa New Testament ninyo, wala yan mga kapatid. Kasi alam natin na ang New Testament is a Greek na galing sa Grego yan. At alam natin sa panahon yan, ang namamayagpag ay ang mga Grego. At alam natin na yung nasa Old Testament ay salita ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating mga propeta na hanggang ngayon, sa panahon na ito, sa oras na ito, ang sumpa ay hindi pa nasolve ni kapatid Nakamatsu. Nasolve niya. So, assignment yan kapatid Nakamatsu. Ako yung magbigay sa iyo ng assignment. Magbigay ka ng salita ng Diyos mismo na ang sumpa na yan ay binawi na. Huwag kang magkuha sa mag-quotation mula sa Salmo kasi walang sinabi na si Jesus yun. Walang sinabi. Dapat yung Jesus mo, yung descendant of Yekonya, ay dapat yung sumpa niya sa descendant niya ay pinagwalang bisa na. Dapat ganun yung yung istorya natin. Kasi klaro naman yun. The descendant of Yekonya ay hindi pinayagan ng ating Panginoong Diyos na upo sa trono ni David. Bagamat, ang mga propeta ay naniniwala na ang darating na Misaya, the future king, is David nakalagay. At hindi naman si kapatid Nakamatsu dyan kasi alam natin hindi sana nagtanong.
Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative at dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Panginoong Jesus ang Kristo ng Diyos. Fernando Camacho ng SDA bilang affirmative. Your time start now. Okay. So, thank you, ano? Hindi talaga naintindihan po ng negative itong Jeremias 22:30. Ano ho? Yan po ay hatol po yan ng Diyos laban kay Coneya na tinatawag ding Jehoiakim. Apo yan ni apo ni Hosea yan, hindi ba, na anak ni Jehoiakim, no? At ang pinag-uusapan dito, panlupang paghahari. Si Kristo, hindi po siya panlupang hindi siya panlupang hari. Siya ay hari ng mga hari, walang hanggang hari. Kaya hindi nito tinutumbok ang pagiging Mesiyas ng ating Panginoong Kristo out of deliverance. Wala sa hulog yung paggamit. Ito yung cherry picking na tinatawag. Kahit hindi akma, ipipilit na akma. Nakita nyo na? Ngayon. Doon sa Isayas, natakot siya, nayanig siya ron eh. Bakit pwede pa lang isalin niya sa English sa Tagalog eh. Pero pagdating sa Greek, hindi pwede. May kinatatakutan. Bakit? Pagdating kasi sa Greek, malinaw na binabanggit doon dalaga talaga, virgin. Walang asawa. Kaya ang ginamit sa Hebrew alma, hindi bitula eh. Di ba hindi bitula, kundi alma. Ano ba yung alma? Tignan ninyo, nianis yan. Virgin talaga yan. Kaya hinahanap ko saan yung referensya na yun kasi sablay yung reference nun eh. Sablay po yun. Kita nyo wala na ilabas. At kung may ilabas siya, kukwestiyonin ko yung authority nun eh. Mali. Hawak ko yung mga ano. At yung isa pa rito. Ngayon, sige ba? Kasi maliit na lang ang oras eh. Ngayon, ito sabi, no? Doon sa Mateo 12 raw, makasalanan na ang ating Panginoong Jesucristo. Mali ho, walang ginaganong binabanggit sa Mateo. Yung ginawang paglakad, yung ginawang paglalakbay ng ating Panginoon noon, hindi sa mga Hebrew po may batas, may maximum na distansya ng paglalakad sa araw po ng Sabat. Yan ang hindi alam ng negative eh. Kung kakalkulahin mo yan, nasa ano po yan eh. Mga 9 kilometro. Pwede ka maglakbay. Pag lumagpas ka diyan, pagkakasala na yun. Yun ang sinasabi sa Matandang Tipan. Eto bumabasa ng Matandang Tipan, hindi naiintindihan yung talata ng Biblia. Levitico 23, talatang 3. May banal na pagpupulong, kailangan pumunta ang bawat tao doon sa pulungan na yon. May takdang lakad lang na dapat gugulin. Kaya hindi makasalanan si Kristo. Mateo 5:17-19, hindi siya, naparito siya hindi para sirain yung Torah, yung Nibim, at saka yung Tanak, naparito siya para ganapin. Asa pagsisinungaling ni Kristo ron. Sa Pedro, hindi siya nasumpungang nagkasala, maging ang kanyang dila, di nasumpungang may daya. Yan po yan mga kapatid, kaya maling-mali po ang negative dito. Ngayon tinanong natin, saan mababasa sa Biblia? Aba, hinugot Mateo, di binilik natin. Di tanggap mo pala yung Mateo, Biblia. Hindi raw. Bakit hinugot yung Mateo? Di ba? Yan po yan eh. Yan ang mahirap kapag wala sa liwanag ang stand. Pag hindi tunay na sa Diyos ang nagpapaliwanag, magkakabuhol-buhol talaga. Kaya payo ko sa inyo mga kapatid, ngayon pong gabi, hindi po natibag ang ating tindig, kundi nakita po natin lalo tayong namayagpag sa katotohanan. Hangad natin, ipanalangin natin sa Panginoon na ang negative side ay makilala ang ating Panginoon Jesucristo bilang ang Kristo ng Diyos, ang Mesiyas ng Diyos. At hangad natin na katukin ng Holy Spirit ang puso upang makasama natin siya sa langit na bayan. Time na? Sorry. Sige, maraming salamat po at purihin, pagpalain ang Panginoon. Salamat kapatid na
Judaism. Jerry pala, Jerry. Seconds na lang eh. So dyan nagtatapos ang debate natin between SDA and Judaism. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood. Meron tayong halos 40 plus live viewer, tapos 100 plus live comments. Dito tayo kay Brother Fernando Camacho. Pasalamat lang, bro. Yes, unang-una nating lubos na pinasasalamatan ng ating pong Panginoong Diyos sapagkat napaunlakan tayo na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap. Pinasasalamatan ko rin siyempre ang kapatid na Russia, na magandang, very fair na nag-moderate. Talagang ang moderator ng bayan. No, pag tumakbo ka sa Senado, iboboto kita eh. At syempre pinasasalamatan ko kapatid na Jerry kasi walang kabuluhan ito kung wala akong ka-dialogue. Ayan. At kita naman natin, peaceful naman ang pag-uusap, may mga buntalan pero hanggang dito lang sa platform. Kanina nga nagbibiro ang kami kapatid na Jerry. Okay, so dyan sa comment section, maraming salamat po sa inyong mga comments, negative or positive. Ay pinasasalamatan ko po yan. Iniiwan ko po kayo sa mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok, hamnida mga kapatid. Mispa po sa inyong lahat. Pasalamat din, Brother Jerry. Pasalamat ako una siyempre kay kapatid na Russia kasi dito tayo palaging nagmi-meet kami ng mga SDA, lalo na si kapatid na Camacho. Tapos, salamat din ako sa mga audience, mga basher dyan. So, nagsasabi na kami ay antikristo. Salamat, mga kapatid. So, salamat kami. So, sa ating mga taga-suporta din, salamat. At lahat ng mga nanonood nito sa live at saka mag-review pa nito. At sana makuha na ninyo ito ng magandang aral, eye-opener ito mga kapatid. So, at sa ating kapatid na si Camacho, pasalamat din ako kasi maganda siya kausap. Tapos, ang pinakauli, ang pinakadakila nating Panginoong Yahuwah na siya yung nagbigay sa atin ng buhay, ng hininga, ng pananalita, pag-iisip, at siyempre kaligtasan na lahat, lalo na ngayon ay luminindol dito sa iba't ibang panig ng bansa. Sana nandyan kayo sa safe na lugar mga kapatid. Always pray kahit sino pa yung Diyos natin. Kami ay naniwala sa isang Diyos ng bayang Israel. So tayo lahat ay magpasalamat. Hindi lang magpasalamat, kundi ating ibigay ang ating buong pusong pananampalataya sa Kanya. Kasi siya yung ang pinakadakila sa lahat. Salamat mga kapatid. Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform mga kapatid. So you can PM me or yung dalawang ito, nakatag naman yung pangalan nila mga kapatid. So please subscribe din yung YouTube channel natin, Russia Debates TV mga kapatid. Search nyo na lang. At dito din sa ating Facebook, paki-follow na lang ako, Russia Vista mga kapatid. At dito din sa dalawang ito, you can follow them or pwede nyong puntahan ang kanilang profile dahil si Brother Camacho meron siyang sariling live dyan kung gusto nyo magsuri sa SDA. At si Brother Jerry din nakikita ko na nagla-live na din siya which is good. Pwede nyong puntahan, pwede nyong bisitahin mga kapatid kung gusto nyo magsuri sa Judaism din mga kapatid. So maraming salamat sa lahat ng nag-comment at doon sa mga nagtatanong pa, sisikapin ng dalawang ito na tingnan din yan. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear.